Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapwa ko tagapakinig. Ako po si Anjo. Sana ay mabigyan din ng pagkakataon itong ikukwento ko na mapakinggan nyo. Medyo may kahabaan lang itong isishare ko na tunay na karanasan ng aking Lolo Andres. Si Lolo Andres ang lolo ng aking nanay. Bale apo na niya ako sa tuhod. Itong ibabahagi ko sa inyo na ikwento lang din sa amin ng aking nanay. Para itong isang pamana na nagpasalin-salin na lang sa bawat henerasyon ng aming pamilya. Puno ng kababalaghan, masalimuot at nakakatakot. Yan ang naramdaman ko nung una kong marinig ang buong kwento ng naging buhay ng lolo ni nanay. May mga parte pa nga na mahirap paniwalaan, pero sabi ni nanay, hindi gawa-gawa ang buhay ni lolo. Totoo nitong naranasan ang mga nakakatakot na engkwentro nito sa mga aswang sa isla. Hindi nag-iisa sa karanasang yon si Lolo Andres. Naging bahagi rin yon ang tatay ni lolo at ang kaibigan nitong itinuturing niyang pangalawang ama, ang napangasawa niya, maging ang hipag at asawa nito. May kaugnayan ang kwento ni lolo sa magkakapatid na aswang. Malaki ang naging bahagi nito sa kanyang buhay. Taong 1950s, kabataan ni lolo. Sa Maynila pa po nakatira ang kanilang pamilya. Pero hindi maganda ang buhay nila sa Maynila. Nangungupahan lang sila. Si lolo, ang kapatid ni lolo na si Lola Denang na may kakulangan sa pag-iisip, at ang nanay at tatay nila. Silang apat ang magkakasama sa bahay. Nagkasunod-sunod daw noon ang dagok sa kanilang buhay. Namatay sa sakit ang nanay ni Lolo Andres. Nasabay pa sa pagkatanggal ng tatay ni lolo sa trabaho dahil sa pagbagsak ng pabrikang pinapasukat nito. Tapos, pinapalayas pa sila sa inuupahang bahay dahil wala na nga silang pambayad ng upa. Sobrang desperado raw noon ang tatay ni lolo na ang pangalan nga pala ay Arsenio. Kaya ang kapatid niyang si Lola Denang na 12 anyos pa lang noon ay ibinigay nito sa tiyahing kapatid ng kanyang nanay. Hindi na raw kayang alagaan. Habang silang dalawa ay inaya ng kasamahan ng kanyang tatay sa trabaho na sumama sa isla. Tulad ng kanyang tatay ay natanggal din kasi ito sa pabrika. May mga kamag-anak daw ito sa isla na pwede nilang tuluyan. Walang mapagpipilian ang tatay ni lolo, kaya't sumama na lang din sila sa kasamahan nitong tinawag niyang Tio Lauro bilang paggalang. Noon lamang sila nakarating sa lugar na yun. Dahil sa sobrang katahimikan, kabadong-kabado raw si Lolo Andres habang pinabaybay nila ang daan patungo sa kamag-anak ni Mang Lauro. Panay ang tingin niya sa kaliwat kanan, kaya't pakiramdam daw niya ay may mga matang nagmamasid at sumusunod sa kanila. Pero wala naman daw siyang nakikitang tao. Nung nasa kalagitnaan na sila, ay may nakasalubong silang matandang babae na kung makatingin ay parang gusto silang kainin. Hindi yun pinansin ng tatay at Tio Lauro niya. Pero siya, hindi niya maiwasan na hindi lingunin ang matanda. Ganoon na lang ang pagtataka niya dahil paglingon niya rito ay wala na agad ito. Imposible naman daw na mawala ito kaagad, ikakasalubong pa nga lang nila. Dapat ay konti pa lang ang distansya nito sa kanila. Kinalabit daw niya ang tatay niya at nagkakandautal na sinabing nawala ang matanda. Nagkatinginan ang tatay niya at Tio Lauro. Napaisip din daw ang mga ito, pero sinabi ni Mang Lauro na liblib at puro puno halos sa isla, kaya asahan na nila ang mga kababalaghang bumabalot doon. Posible rin daw na may mga aswang sa lugar na yon, kaya't mag-ingat na lamang sila.
hindi ko nalang babanggitin kung anong isla yon. Pagdating nila roon ay nadismaya raw ang tatay ni Lolo kasi hindi makita ni Mang Lauro ang sinasabi nitong kamag-anak. Mabuti na lamang at may mabait na taga roon na pansamantalang nagpatuloy sa kanila sa isang kubo. Sa pagkakatanda raw ni Lolo ay nagbabayad ang tatay at tiyo niya bilang kapalit sa pagtira nila sa kubo, pero tumanggi raw ang lalaki. Sa halip ay inalok pa nito ng trabaho ang dalawa na mangisda. Wala raw alam sa pangingisda ang tatay ni Lolo, pero ang tiyo Lauro niya ay dati nang nangingisda bago pa man ito nakapasok sa pabrika sa Maynila. Kaya ito na rin ang nagturo sa kanyang tatay. Noong una ay hindi pa siya sinasama ng tatay niya sa pangingisda dahil siya ang natokang maiwan sa bahay at mag-asikaso ng kanilang pagkain. Ayos lang naman daw sana kay Lolo Andres, kundi lang may nararamdaman siyang hindi niya mawari. Hindi siya komportable sa lugar na yon, lalo na at lagi siyang maiiwan na mag-isa roon. Noong unang araw na nangisda ang tatay niya at si Mang Lauro, ay sobrang kabado talaga ni Lolo. Hindi raw siya nagbubukas ng pinto ng kubo pati bintana. Pero nung malapit ng mananghali ay napilitan siyang lumabas ng kubo dahil kailangan niyang manalbos ng gulay para may ulam sila. Naglakad siya patungo sa gulayan pero wala naman siyang nakita. Ipinagpatuloy niya ang pagkuha ng talbos. Sinikap niyang hindi pansinin ang mga sutsut na muli niyang narinig. Nagmadali siya. Palakas ng palakas ang pagsutsut sa kanya. Nagulat pa siya nang biglang may malaking pusang itim ang tumalon mula sa puno pabagsak sa gulayan. Napaatras siya at napatingala sa punong pinanggagalingan ng pusa. Yung pusang itim ay hindi pa umalis sa kinabagsakan nito. Parang may isip na tumitig pa kay Lolo. Nanindig ang balahibo ni Lolo sa titig na yun. Kaya naman sa takot ay napatakbo siya palayo roon. Nang makabalik ng bahay ay dali-dali niyang isinara ang pinto. Tapos ay tumayo ng ilang saglit sa likod nun at nakiramdam habang inihingal pa mula sa pagtakbo. Iniisip daw niya kung aswang ba ang pusang yun. Noon pa man ay kinakabit na ang aswang sa pusang itim. Kaya yun ang nasa isip ni Lolo. Kung hindi raw ito aswang, bakit kailangan siyang titigan ng ganoon? Nang dumating na ang dalawang matandang lalaki mula sa pangingisda, ay agad ikinuwento ni Lolo ang naranasan niya sa gulayan. Pinagalitan pa siya ng kanyang tatay. Para pusa lang daw ay naduduwag na siya. Dapat daw ay laging maging matapang si Lolo Andres, lalo na sa mga oras na nag-iisa ito. Kailangan lang na maging handa sa peligro, tulad daw ng pananalbos nito. Sa susunod daw ay magdala ito ng itak nang sa gayon, kung totoo man na may aswang doon, ay magagawa nitong lumaban. Pero wag daw laging iisipin ni Lolo ang aswang kung ayaw daw ni Lolo na palaging makaramdam ng takot. Tinandaan naman ni Lolo Andres ang mga sinabi ng kanyang tatay. Nung mga sumunod na araw ay inisip niya na katang-isip lang ng ibang tao na may malilikot na imahinasyon ang tungkol sa mga aswang at iba pang kakatuwang nilalang. Pinilit ni Lolo na magtapang-tapangan. Isinaksak niya sa kanyang isipan na siya'y isang binatang matapang at hindi natatakot kahit pa sa mga aswang. Isang gabi, nanaginip si Lolo Andres na naglalakad siya sa baybayin ng isla. Tapos natanaw niya na may paparating na isang grupo. Akala niya ay grupo ng mga tao. Pero habang papalapit ito ng papalapit sa kanya, ay nag-iiba ang anyo nila. Mula sa pagiging itsurang tao,
ay naging itsurang aswang ang mga ito. Yung talagang nakakatakot at mababangis na anyo ng aswang. Magagaspang ang mga balat at nakakalbo na sa kanipisan ng mga buhok. Tapos may malalaking pangil na nakalawit sa nakangangang bunganga. Dahan-dahang napaatras si Lolo hanggang sa hindi na siya nakatiis. Ginapangan na siya ng takot kaya't napatakbo na siya ng ubod bilis. Hindi niya alam kung saan tutungo. Sinasabayan ng malakas niyang sigaw ang mabilis niyang pagtakbo. Bigla na lang siyang napabalikwas ng bangon. Hingal na hingal siya na parang totoo nga siyang galing sa pagtakbo. Tumayo siya at tinungo ang kusina para uminom ng tubig. Tapos ay napatingin siya sa bintana ng kubo. Naisip niyang lumapit doon. Hindi raw alam ni Lolo kung ano ang nag-udyok sa kanya na buksan yun. Sumilip siya na parang may hinahanap ang mga mata. Bagamat nakakaramdam siya ng hindi maganda, ay wala naman siyang nakita sa labas ng bintana kundi ang madilim na paligid. Dali-dali na niya yung isinara. Kinabukasan sa tabing dagat, magkatulong na inaayos ng tatay niya at Tio Lauro ang nasirang bangka. Lumapit si Lolo sa kanila at tinanong kung maaari na ba siyang isama ng mga ito kapag nayari na ang bangka. Parehong tumanggi ang dalawa. Ani Mang Lauro, kapag pwede na ay sasabihan na lang siya. Walang magawa kaya naisipan muna ni Lolo Andres na maglakad-lakad sa baybayin. Tulad sa panaginip niya, ay may isang grupo siyang makakasalubong. Kinabibilangan ng 2 babae at 4 na lalaki. Naalala niya ang panaginip niya kagabi. Natigilan siya nang maalala yun. Pagtapat sa kanya ng mga ito, lahat sila ay tumingin sa kanya ng makahulugan. Kinabahan si Lolo kaya't nagbaba siya ng tingin para maiwasan sila. Nang makalampas na sa kanya ang mga ito, ay sa kanya nilingon. Paglingon niya ay ganoon na lang ang dagundong ng kaba sa kanyang dibdib dahil nawala na rin agad ang mga ito. Hindi pwedeng mangyari yun dahil wala naman silang pwedeng likuan sa baybayin at nandoon lang din sa malapit ang tatay at Tio Lauro niya. Nag-uunahan ang mga paang tumakbo si Lolo pabalik sa bangka. Tinanong niya agad ang 2 matanda kung nakita ba nila ang 2 babae at 4 na lalaki sa baybayin. Parehong umiling ang 2. Ani Mang Lauro, hindi niya napansin dahil nakayuko siya. Ganoon din ang tatay ni Lolo. Abala raw sila sa paggawa ng bangka, kaya hindi niya alam kung may iba pang tao doon sa paligid. Pinagalitan ng tatay niya si Lolo dahil kung ano-ano na naman daw ang sinasabi nito at sinabihan pa siya na huwag silang abalahin dahil kailangang magawa agad nila ang bangka. Nakakahiya raw sa may-ari nito at wala rin silang kakainin kung hindi sila makakapangisda sa susunod na araw. Natahimik na lang si Lolo Andres, pero ang takot sa pangyayaring yun ay hindi nagpatahimik sa kanya. Tulad din yun nung unang dating nila sa lugar na yon nang makasalubong nila ang matandang babae na bigla na lang ding nawala nung lingunin niya. Habang tumatagal ay lalong lumalakas ang kutob ni Lolo Andres. Nakakatwa ang mga nilalang na yon na baka nga mga aswang sila. Isang araw, nagmasid-masid pa si Lolo Andres sa paligid. Mangilan-ngilan lang ang mga tao na nakikita niya. Subalit, kahit anong hanap niya, ay hindi na niya ulit nakita ang grupong nakasalubong niya sa baybayin. Hindi naman siya sigurado kung yun din ang grupo na nakita niyang naging anyong aswang sa kanyang panaginip. Pero malakas ang kutob niya na may koneksyon ang panaginip niya sa grupong yun. Isang beses, nagsisibak ng kahoy si Lolo Andres sa tapat ng kubo nila.
ng isang babae ang mapadaan at mapatingin sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may taga-isla na ngumiti kay Lolo Andres, kaya napangiti na rin siya. Tila nahihiya namang nagpatuloy sa paglalakad ang babae na sa tingin ni Lolo ay kaidaran lang niya noon. Sa pagdaan ng mga araw ay lagi na silang nagkakasalubong at nagkakangitian hanggang hindi na makatiis si Lolo Andres. Sinadya niyang abangan ang muling pagdaan noon ng babae. Gusto niya itong makilala. Naghanda siya ng saging na maibibigay dito bilang paraan niya. Ang kaso, kung kailan naman niya ito inaabangan ay saka naman ito hindi dumaan. Pero nung gabi ring yun, nabulabog sina Lolo Andres sa malalakas na katok sa kanilang pinto. Dali-dali silang bumangon at magkakasunod na humangos papunta sa pintuan. Ang tatay ni Lolo ang nagbukas ng pinto. Nakaamba ang itak. Bumungad sa kanila ang takot na babae. Humihingi ito ng tulong kaya't ibinaba ng tatay ni Lolo ang itak. Inaswang daw ang ate niyang buntis. Hindi naman nagdalawang isip ang tatay at Tio Lauro ni Lolo na tulungan ang babae. Kinuha ng tatay ni Lolo ang nag-iisa nilang itak at magkakasama nilang pinuntahan ang bahay ng babae na hindi kalayuan sa kanilang kubo. Pagdating doon ay nadatnan nila ang ate ng babae na duguan at nakahandusay sa sahig sa loob ng kwarto nito. Pinuhat ito ni Mang Lauro at inilapag sa papag. Tinanong nito ang babae kung nasaan ang iba pa nilang kasama sa bahay. Sabi ng babae ay sila lang daw dalawa ang naroon ngayon dahil ang asawa raw ng ate niya ay lumuwas ng Maynila para manghiram ng pera sa mga magulang nito roon. Habang ang mga magulang nila ay sa kabilang bayan naman naninirahan. Nandoon lang siya para samahan ng kanyang ate dahil nga buntis ito at kailangan ng makakaagapay. Ang dalawang matandang lalaki ay lumabas para tingnan ang paligid. Habang sina Lolo Andres at ang dalaga ay naiwang nakabantay sa buntis. Tinanong ni Lolo kung paano nila matutulungan ang buntis kasi may dugong umaagos sa mga hita nito. Sabi ng dalaga, kailangan nilang matawag ang nag-iisang komadrona sa isla. Pero malayo raw doon ang bahay nito at alanganin pa ang oras ng gabi kaya hindi rin niya alam kung paano ito mapupuntahan. Maya-maya ay pumasok na ulit sa loob ang dalawang matanda. Sinabi ni Lolo Andres ang tungkol sa komadrona. Nagpasya ang tatay ni Lolo na sasamahan niya ang dalaga na tawagin ang komadrona habang si Lolo at Mang Lauro ang naatasang magbantay sa buntis. Hawakan lang daw ni Lolo ang garapon ng asin at manatili sa tabi ng buntis at si Mang Lauro naman ang magbabantay sa paligid. Nagpasalamat ang buntis na nagpakilalang si Rosana pero aniya mas makakabuti kung dalawa sa kanila ang sasama sa kapatid niya dahil mas delikado raw sa daan. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang kapatid. Sinunod na lang nila ito. Silang mag-ama ang sumama sa dalagang tinawag ni Rosana na Marcela. Nagbaon sila ng asin at dala pa rin ng tatay ni Lolo ang itak. Habang tinatahak nila ang daan patungo sa bahay ng komadrona, tinanong ni Lolo Andres si Marcela kung nakita ba niya ang aswang na umatake sa kanyang ate. Sumagot ng oo ang dalaga at sinabi niyang hindi yun ang unang beses na nakakita siya ng aswang. Sa bayan kung saan sila nakatira ay wala raw siyang nakitang aswang. Ngunit mula nang nanirahan sila sa isla ay doon na siya nakakita ng tunay na mga aswang. Mapuno at sobrang dilim ng daanan. Hindi maiwasan na pare-pareho silang makaramdam ng takot. Malikot ang mga mata ni Lolo Andres. Alisto sa pwedeng mangyari sa kanila.
Hawak niya ng 2 kamay ang garapon ng asin. Humigpit ang pagkakahawak niya rito nang makarinig sila ng kaluskos mula sa malalagong halaman sa paligid. Sabay-sabay silang napatingin doon. Hinintay nila kung ano ang posibleng lumabas mula roon. Pero hindi na ulit nila narinig ang mga kaluskos, kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi matansya ni Lolo Andres kung gaano kalayo ang nilakad nila bago marating ang bahay ng komadrona na nasa dulong bahagi na yata ng isla. Hindi na matandaan ni Nanay kung ano ang pangalan ng komadrona na naging bahagi ng kwento ni Lolo Andres, kaya tawagin na lang natin itong Manang. Nagising naman ito sa mga katok nila. Nag-iisa na lang pala ito sa buhay. Matapos nilang sabihin ang kailangan, ay agad inihanda ng komadrona ang mga gamit niya. Hindi rin ito nakalimutan dalhin ang buntot pagi na siyang panlaban niya sa aswang. Hindi na raw bago ang ganoong pangyayari sa isla. Sa tagal na niyang naninirahan doon, ay maraming beses na siyang nakaengkwentro ng aswang. Ipinakita pa niya ang mga peklat niya sa braso at binti. Mga bakas daw yun na mga nagdaan niyang engkwentro sa mga aswang. Habang papunta sila sa bahay nila Marcela, ay tuloy sa pagkukwento ang komadrona tungkol sa mga aswang sa isla. Ang mga ito raw, sa umaga ay namumuhay na tulad sa mga ordinaryong tao na nakatira sa isla. Nakikisalamuha, nakikipagkwentuhan. Kaya kung bago ka lang sa isla, mahihirapan kang tukuyin kung sino sa mga kapitbahay mo o kalugar ang aswang. Kalimitan, minamanmanan nila ang susunod nilang biktima. Inaaral ang kilos nito nang sa gayon ay alam nila kung paano nila ito aatakihin. May mga pagkakataon din na nagkakaroon ang mga ito ng swerte kapag naabutang kanila sa dilim ng nag-iisa. Malaya silang atakihin ka. Paborito raw ng mga aswang sa isla ang mga sanggol, lalo na yung nasa sinapupunan pa lang o yung bagong panganak. Napakasariwa nito sa panlasa nila. Tinanong ni Lolo Andres na bukod sa mga alam na nilang panlaban sa aswang, meron pa bang ibang kinatatakutan ang mga ito? Tumango ang matandang komadrona at sinabi, takot din ang mga aswang sa matatapang na tao. Yung mga palaban, yung malalakas ang boses. Yung sa tingin nila ay handang makipaglaban sa kanila ng patayan. Iniiwasan nila ang ganitong biktima. Pagkasabi noon, ay nakarinig sila ng mga yabag na tila tumakbong palayo mula sa likuran ng nadaanan nilang malaking puno. Sabay-sabay silang napalingon doon. Nagpaalala ang komadrona at sinabing nandyan lang sa paligid ang mga ito, kaya kailangan nilang maging alisto. Inihanda ng tatay ni Lolo ang itak. Dumukot na rin ng asin si Lolo sa garapong hawak niya. Pinahinto sila ng komadrona sa paglalakad. Saglit lang daw. Marahang lumapit ang matandang babae sa malagong halamanan at saka biglang hinagupit doon ang kanyang buntot pagi. Nagulat sila sa ginawa nito, ngunit mas ikinagulat nila ang paglabas ng isang aswang doon na nakahubad. Maitim ang balat. Dinig pa nila ang impit na sigaw nito na tila nasaktan. Nasaksihan nila yon sa isang iglap lang dahil mabilis yung nakatakbong palayo. Saad ng komadrona, sinasabi na nga ba niya at meron talagang nag-aabang sa kanila sa dilim. Nakaramdam ng matinding kilabot si Lolo Andres. Medyo nakaramdam lang siya ng konting tapang nang humawak sa braso niya si Marcela sa takot din nito. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang nananatiling alisto. Nang sa wakas ay makabalik na sila sa bahay ni Marcela, ay agad nilang isinara ang pinto.
Kahit ligtas na sila sa loob ng bahay, ay napapatulala pa rin si Lolo. Naaalala niya ang aswang na hinagupit ng buntot pagi ng komadrona. Unang beses niyang makakita ng aswang noon, kaya ang tagal niya bago maproseso sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala na totoo ang ganoong klaseng nilalang. Ginawa ng komadrona ang lahat ng kaya niya, pero hindi niya nagawang isalba ang sanggol sa sinapupunan ni Rosana. Tanging si Rosana lang ang nailigtas niya, kahit pa maraming dugo na rin ang nawala rito. Iyak ng iyak ang magkapatid sa pagkawala ng sanggol. Nalungkot din maging si Lolo Andres at ang dalawang matanda. Sumigaw si Rosana ng ubod lakas at isinumpang pagbabayarin niya ang mga aswang sa pagkawala ng kanyang anak. Mula noon ay palagi nang nagkakausap sina Lolo Andres at Marcela sa tabing dagat. Naglalakad-lakad lang sila roon. Pinag-uusapan nila ang ate ni Marcela at ang mga aswang. Tinanggap na raw ng bayaw niya na nawala na ang sanggol, pero ang ate niya ay hindi ito matanggap. Nagpapalakas lang at tutugisin daw ang mga aswang. Tinanong ni Lolo Andres kung paano pinaghahandaan ni Rosana ang paghihiganti sa mga aswang. Hindi yun masagot ni Marcela, basta yun lang ang madalas niyang marinig dito, na maghihiganti daw ito sa mga aswang. Makalipas ang ilang araw, ay meron na namang panibagong nabiktima ang mga aswang sa isla. Isa na namang buntis. Ang malala ay parehong namatay ang mag-ina. Tapos nasundan pa yon ng isa pang biktima, lalaki, na natagpuan naman malapit sa dalampasigan. Nabahala ang mga taga-isla. Dahil doon ay nagplano ng pagroronda ang mga taga roon. Si Rosana ang kaisa-isang babae na gustong sumama sa ronda. Hindi siya mapigilan ng kanyang asawa. Porsigido talaga ang babaeng mabigyan ng katarungan ang pagkawala ng anak. Kita raw ni Lolo ang pag-aalala sa mukha ni Marcela sa desisyon ng kanyang ate. Para mabawasan ang kanyang pag-aalala sa kanyang ate, sinabi ni Lolo Andres na sasama rin siya sa pagroronda nang sa gayon ay dalawa sila ng bayaw ni Marcela na aalalay kay Rosana. Sa sobrang pasasalamat ng dalaga ay napayakap ito kay Lolo na ikinangiti naman ni Lolo Andres. Pero tila napapahiyang agad ding bumitaw si Marcela. Hindi pinayagan ng tatay niya si Lolo Andres. Katwiran nito ay mas kailangan nilang pagtuunan ang sarili nilang buhay. Isa pa ay delikado raw ang sumama sa pagroronda. Baka ikapahamak pa niya, lalo na at alam ng tatay ni Lolo ang karuwagan ng kanyang anak. Pero nagpumilit si Andres. Sabi naman ni Mang Lauro ay hayaan na ito, para masanay daw si Lolo at magkaroon ito ng lakas ng loob sa pagharap sa nakakatakot na sitwasyon. Lalo pa at ang tungkol sa mga aswang ay kwentong hindi mamatay-matay sa isla. Inakbayan pa ni Mang Lauro si Lolo Andres at binilinan na kapag nakakita raw ito ng magandang aswang sa pagroronda ay sabihin niyang may gwapo siyang tiyuhin na gustong makipagkilala. Tinawanan lang ni Lolo ang birong yun. Maging ang seryoso niyang tatay ay natawa rin. Dahil may basbas na ng ama, kaya naman inihanda ni Lolo Andres ang gagamitin niyang sibat. Tinulungan pa siya ng dalawa na gumawa nito. Tama naman ang tatay ni Lolo. Totoong duwag siya, matatakutin. Pero dahil gusto niyang magpapansin kay Marcela, kaya kahit natatakot ay pinili niyang sumama sa mga nagroronda. Paalis na sa bahay si Lolo nang marinig niya ang tawag ni Marcela. Binigyan siya nito ng mahabang rosaryo at ito pa mismo ang nagsuot nito sa leeg niya. Binilinan din siya nito na mag-ingat na mabuti. Sapat na raw yon kay Lolo Andres para makapagbaon siya ng lakas ng loob sa pagsama sa ronda. Nung gabing yon, hindi mapakali si Lolo Andres. Balisang-balisa siya sa alalahanin
na may makaengkwentro nga silang aswang. Sinuyod nila ang kakahuyan. Konting kaluskos ay napapaigtad agad siya. Iniaamba niya agad ang hawak na sibat sa posibleng bumulaga sa kanila. Nang may mamataan si Lolo Andres sa itaas ng puno, isang lalaki na tila nakaupo sa malaking sanga roon. Naghinala agad siya na isa yung aswang. Nanginginig ang kamay na pinalipad niya ang sibat. Natamaan niya ang balikat ng lalaki, kaya't bumagsak ito mula sa puno. Napalingon at nagulat ang mga kasama niya sa pagbagsak ng lalaki. Inaasahan ni Lolo na mamimilipit ito sa sakit, pero tila hindi man lang nito ininda ang pagbagsak maliban sa tama nito ng sibat sa balikat. Akala ni Lolo Andres ay matutuwa sa kanya ang mga kasamahan sa ronda dahil nakadali siya ng aswang. Pero napagalitan pa siya ng mga ito dahil ang lalaki palang nasa puno ay kasamahan din nila, tagaroon din sa isla. Paliwanag ng lalaki, pumwesto siya sa puno para mas malawak ang makita niya at matanaw din niya kung may mga aswang sa daraanan. Pinaniwalaan naman ito ng mga nagroronda, pero hindi si Lolo Andres. Malakas ang kutob niya na aswang ang lalaki. Isa ito sa mga lalaking nakasalubong niya noon sa baybayin na tumingin ng makahulugan sa kanya. Sa pagkakataong yun, mas matalim ang tingin sa kanya nito na tila may pagbabanta. Tapos tiningnan din ito ang nakakwintas sa kanyang rosaryo, pero hindi nakita ng iba ang matalim nitong tingin. Dahil nasugatan ang lalaki, kaya tinulungan ito ng iba sa mga kasama nila na maiuwi. Sinundan pa ito ng tanaw ni Lolo Andres hanggang sa makalayo. Ang asawa ni Rosana na kasama sa pagroronda ay sinabihan si Lolo na kilalanin ang mga taga-isla na kasama nila nang sa gayon ay hindi na raw ulit siya magkamali sa susunod. Ilang saglit pa, nagpasya ang mga nagroronda na maghiwa-hiwalay ng ruta. Tagtatatlo sa bawat grupo. Ang ate ni Marcela at asawa nito ang nakasama ni Lolo Andres. Sa malapit sa dagat sila nag-ikot-ikot dahil may biktima na rin ang mga aswang sa dalampasigan. Tinanong ni Lolo Andres sa mag-asawa kung paano ba nila masisiguro na aswang ang kaharap nila. Ang asawa ni Rosana na si Edong ang sumagot. Sinabi niya kay Lolo na may iba't ibang uri ng mga aswang. Sa tingin niya, 3 uri nito ang naninirahan sa kanilang isla. Ang tiktik na nangunguha ng sanggol, ang awok na may kakayanang mag-anyong baboy ramo, at ang balbal na kumakain naman ng mga bangkay. Tinanong ni Lolo kung paano nito nasabi. Sagot ni Edong, base sa mga naging biktima. Ang sanggol nila ni Rosana, yung bumiktima na lalaki sa dalampasigan, may nakakita raw na baboy ramo doon bago matagpuan ang walang buhay na katawan ng lalaki, at yung isa pang napabalita rin sa isla nila na pinaglalamayan. Kinuha raw ng balbal ang totoong bangkay ng nakaburol na matanda at pinalitan ng puno ng saging. Ang 3 uri ng aswang na yan ang natitiyak niyang kasama nilang naninirahan ngayon sa isla. Makikilala mo raw sila kapag tiningnan mo sa mata at ang refleksyon mo ay nakabaligtad. Nangilabot si Lolo Andres sa mga sinabi ni Edong. Ipinagpatuloy nila ang pagroronda sa tabing dagat. Hindi maalis sa isip ni Lolo ang lalaking nasibat niya sa puno. Naitanong niya tuloy sa sarili kung sa anong uri ng aswang ito nabibilang. Kung isa ba itong tiktik, balbal o awok. Dahil sa isinagawang pagroronda ay pansamantalang nanahimik ang mga aswang. Walang nabalitang nakapambiktima ulit sila. Wala ring nakaengkwentrong aswang ang mga nagronda
kaya itinigil na rin nila ito. Pero si Rosana ay hindi naniniwalang wala ng aswang. Alam niyang naghihintay lang ulit ng magandang pagkakataon ang mga ito para muling umatake. Hindi siya matatahimik hanggat hindi siya nakakapatay maski isang aswang. Lahat ng saloobin ng ate niya ay sinasabi ni Marcela kay Lolo Andres, kaya alam din ito. 1 linggo pa lang daw halos ang nakakalipas noon nang muling magparamdam ang aswang kay Lolo Andres. Yung lalaking natamaan niya ng sibat, nakita niya itong umaaligid-aligid sa bahay nila. Naalala niya ang sinabi ng komadrona na takot ang mga aswang sa matatapang na tao, kaya't lumabas siya. Kahit hindi siya nagmumura, ay minura niya ito ng minura at akmang dadampot pa ng bato si Lolo para batuhin ito, pero mabilis nang nakatakbo ang lalaki. Sa gulayan ito dumaan. Hindi man malinaw na nakita ni Lolo Andres ang mukha ng lalaki, ay tanda naman niya ang bultong yun na 2 beses na niyang nakita. Tinawag ng tatay niya si Lolo Andres at sinabing wag nang uulitin ang ginawa nitong paghamon sa aswang. Napakadelikado raw noon, pero nangatwiran siya sa tatay niya. Anya, mukhang gusto siyang gantihan ng lalaki, kaya kailangan niya itong maunahan ng tapang. Kinabukasan, kasalukuyang inihahanda ni Lolo Andres ang almusal nilang tatlo nang isang bata ang humahangos na kumatok sa pintuan nila. May nangyari raw. Itinuturo nito ang tabing dagat. Dali-daling nagtungo roon si Lolo. Natigilan siya sa pagtakbo nang matanaw na ibinababa ng tatay niyang sugatan at mga kapwa mangingisda ang katawan ni Tio Lauro niya mula sa bangka. Nang makalapit sa ama, ay agad niyang tinanong kung anong nangyari. Kwento ng ama, pag-alis daw ng bangka nila nung madilim pa, hindi nila napansin na may nagtatago ritong baboy ramo. Nang makaalis na ang bangka nila, ay sa kanila yun natuklasan. Hindi nila alam kung paano sila nalusutan ng isang aswang na nag-anyong baboy ramo. Inatake daw sila nito sa gitna ng dagat. Nakipagpambuno silang pareho ni Mang Lauro, pero napuruhan sa liig si Mang Lauro habang siya naman ay nakatalon raw sa dagat. Gustuhin mang bumalik sa bangka ay hindi magawa dahil nandoon pa ang aswang. Lumangoy muna raw ng lumangoy ang tatay ni Lolo. Nung silipin ulit ang bangka ay wala na roon ang aswang. Kung paano ito nakaalis sa bangka o saan ito napunta ay hindi niya alam. Hindi niya may paliwanag. Saka lamang siya nakasampa ulit sa bangka, subalit wala ng buhay si Mang Lauro. Litong-lito raw siya at hindi malaman ang gagawin, ni hindi niya magawang sumagwan, kaya't naghintay na lamang siya ng sasaklolo sa kanila hanggang sa may makakita nga sa kanilang kapwa mangingisda. Ang mga taga-isla ay hati ang opinyon tungkol sa kwentong yun ng tatay ni Lolo Andres. May mga nagsasabi na baka raw nagkaroon lang ng alitan ang dalawa sa gitna ng dagat at doon nagpatayan. Ibinintang lang sa aswang. Hindi kasi nila lubos maisip kung paano makakasampa ang baboy ramo sa bangka nang hindi nila namalayan at paano ito nakaalis doon na nasa gitna pa ng dagat ang bangka. Tanong nila sa bawat isa kung marunong daw bang lumangoy ang aswang pabalik sa pampang. Meron din namang mga naniniwala na totoong aswang ang sumalakay sa 2 mangingisda. Naniniwala rin si Lolo Andres sa tatay niya dahil alam niyang walang dahilan para magkaroon ng away sa pagitan ng tatay niya at ng itinuturing na niyang parang tunay niyang tiyuhin na si Mang Lauro. Parehong mabait ang mga ito at walang ibang inisip sa araw-araw kundi ang maihahanda nila sa hapagkainan. Sa isla ay walang burulan o punerarya.
Kaya sa harap ng kanilang kubo ay ibinurol nila ang labi ni Mang Lauro. Nakalagay ang labi nito sa kabaong na yari sa kahoy. Sa tabi ng kabaong ay nakatulala pa ring tinititigan yun ng tatay ni Lolo Andres. Lumapit si Lolo sa tatay niya at sinabihan ito na magpahinga na. Siya na ang bahalang magbantay sa gabing yun. Sumunod naman ito sa anak dahil wala pa rin itong tulog. Bago lumalim ang gabi, ang mga matatanda sa isla ay nagbilin kay Lolo Andres na huwag niyang tutulugan ang patay dahil baka ito ay makuha ng aswang na kung tawagin ay balbal. Tumango si Lolo. Yun naman talaga ang balak niya dahil nabanggit na sa kanya ng bayaw ni Marcela ang tungkol sa uri ng aswang na ito. Kaya plano niya na mahigpit na magbantay sa buong magdamag. Bagamat may takot pa rin si Lolo sa mga aswang, ay pilit niyang nilalakasan ang kanyang loob. Iniisip niya kung may kinalaman ba sa kanya ang pagkamatay ni Mang Lauro. Baka dahil hindi siya magantihan ng lalaking aswang, ay idinamay nito ang tao na alam nitong mahalaga rin sa kanya. Ang isiping yon ay pilit inalis ni Lolo Andres sa kanyang isipan. Kinumbinsi na lang niya ang sarili na dumating na talaga ang takdang oras ng kanyang tiyo Lauro. Habang buhay niya itong pasasalamatan sa pagtulong sa kanilang magtatay. Napakatahimik ng paligid at tanging si Lolo na lang ang nakabantay sa labi ni Mang Lauro. Hindi maiwasan na hindi mapahikap dahil sa nararamdamang antok. Pilit niya itong pinaglalabanan. Maya-maya lang ay napapapikit-pikit na siya nang maramdaman niyang gumalaw ang kabaong ng tiyo niya. Napatayo siyang bigla at nilapitan ito. Pagtunghay niya sa kabaong ay nakita niyang maayos naman ang labi. Ngunit paglingon niya sa gawing gulayan ay naabot pa ng tanaw niya ang isang lalaking palayo habang may pasan sa balikat nito. Kinabahan agad siya at naalala ang aswang na balbal. Nagmamadali siyang kinuha ang itak ng tatay niya at nagsisigaw na hinabol ang lalaki. Dahil sa sigaw ni Lolo ay nagising na rin ang tatay niya. Medyo malayo na ang distansya ng aswang na balbal kaya't nag-alala si Lolo na hindi na niya ito maabutan. Ang ginawa niya ay sumugal na lang siyang ibato rito ang itak. Tinamaan sa binti ang lalaki dahil sa tinamong taga kaya't bumagal ang takbo nito. Ang tatay ni Lolo ay nakihabol din, bitbit ang isang tabong asin. Nang makita yon ng balbal ay tila nataranta ito kaya binitawan na lang nito ang bangkay at saka ika-ikang nagtatakbo papasok sa madilim na hanay ng naglalakihang mga puno. Noon nila natiyak na ang katawan nga ni Mang Lauro ang bitbit nito sa balikat. Pinagtulungan ng mag-ama na maibalik ito sa kabaong. Kinabukasan ay naging usap-usapan sa buong isla ang pangyayaring yun. Nang malaman ni Marcela ang nangyari, binilinan nito si Lolo Andres na huwag tatanggalin sa lieg nito ang rosaryo. Noong araw mismo ng libing ni Mang Lauro, binabalik-balikan pa rin ni Lolo sa kanyang isipan ang nangyari nung nakaburol ito. Kung nagkataon pala ay maglilibing sila ng puno ng saging. Dahil wala na si Mang Lauro, kaya't si Lolo Andres na ang sinama ng tatay niya sa pangingisda. Habang nasa laot, sinabi ng tatay ni Lolo sa kanya na kapag sila ay nakaipon na ng pera, gusto niyang bumalik si Lolo sa Maynila at magpatuloy ng pag-aaral. Tapos ay gusto rin niyang alamin ni Lolo ang kalagayan ng kapatid na si Lola Denang. Ipinangako naman ni Lolo Andres sa tatay niya na tutuparin niya ang mga kagustuhan nito. Pagbalik nila sa kubo, hindi nila inaasahan na daratnan doon si Rosana, ang ate ni Marcela. Pinapasok nila ito sa loob. Meron itong gustong mangyari. Inaaya niya si Lolo Andres
na sumama sa kanilang mag-asawa sa paghahanap ng aswang. Natitiyak daw nitong nasa paligid lamang ang mga yun. Inaasahan ni Lolo na tututol ang tatay niya, pero nagulat siya nang sabihin nito na gusto rin nitong sumama. Ngayong nakaengkwentro na ito ng tunay na aswang na pumatay sa kaibigan niyang si Lauro, ay nagkaroon ito ng pagnanais na makapaghiganti rin. Si Lolo Andres naman ang tila nagkaroon ng pag-aalinlangan dahil ayaw niyang mapahamak din ang kanyang tatay, tulad ng nangyari sa tiyo Lauro niya. Pero wala siyang nagawa sa kagustuhan nito. Palihim lang ang naging pagkilos nila. Kapag daw kasi tulad sa mga nagroronda ay nabubulabog ang mga aswang at nakakapagtago ang mga ito. Ang gustong mangyari ni Rosana ay magulat nila ang mga aswang. Tiyak niyang naghahanap na naman ang mga ito ng mabibiktima. Yun din ang hahanapin nilang tiyempo para makapagpatumba sila ng aswang. Nang malaman ito ni Marcela, agad niyang pinuntahan si Lolo at sinubukang pigilan. Sinubukan din daw niyang pigilan ang ate Rosana niya. Marami raw mas mahalagang bagay kaysa sa pagtugis sa mga aswang. Baka raw mapahamak lang sila, pero nakakompormiso na si Lolo Andres sa ate ni Rosana at sa tatay niya, kaya hindi na niya mapagbigyan si Marcela. Sa halip ay binigyan na lang niya ito ng isang masuyong halik na ikinabigla at ikinatahimik ni Marcela. Saad ni Lolo, mabuti pa raw na ipagdasal na lang nito ang kanilang kaligtasan. Tatalikuran na sana ni Lolo si Marcela, pero napagtanto niya agad na mali ang ginawa niyang paghalik dito dahil hindi pa nga niya ito nililigawan. Kaya agad siyang humingi ng tawad. Hindi umimik si Marcela, pero ngumiti ito na ikinapanatag ng loob ni Lolo. Nagtakda si Rosana ng gabi kung kailan nila tutugisin ang aswang. Ang tanging bitbit lang nila ay buntot pagi, itak, mga asin, bawang at ang ginawa nilang mga sibat na hindi kahabaan para walang makapansin. Pagkatapos ay pumwesto sila sa likod ng malalagong halaman sa kakahuyan. Hindi sila nag-uusap ni hindi sila gumagawa ng kahit munting kaluskos. Naghihintay lang sila. Subalit ang gabing yon ay isang kabiguan lang para sa kanila. Wala silang natsyempuhang aswang. Kinabukasan, habang bumibili sa tindahan ng mga gulay si Lolo Andres, ay nakita niyang nandoon din at nakatambay sa tindahan ang lalaki. Iniwasan niya itong tingnan, kaya't nagbaba siya ng tingin. Pagbabaraw ng tingin niya ay nakita niyang may nakabalot na puting tela sa binti nito. Parang may tinatakpang sugat. Naalala ni Lolo yung balbal na nagtangkang kumuha sa bangkay ng tiyo Lauro niya. Alam niyang nasugatan niya ng itak ang binti nito. Napaangat ulit siya ng muka at tumingin sa lalaki. Gusto niyang tanungin kung napaano ang sugat nito, pero mas pinili nilang niya ang manahimik. Habang ang lalaki ay makahulugan na namang nakatingin sa kanya. Tapos ay umalis na ito sa tindahan. Sinundan na lang ng tingin ni Lolo. Tinanong niya sa tendera kung sino ang lalaking yun. Saad ng tendera, matagal nang nakatira yun sa isla kasama ang 5 pa nitong mga kapatid. Naalala ni Lolo yung 2 babae at 4 na lalaking nakasalubong niya sa dalampasigan. Yun siguro ang mga kapatid nito. Dahil hindi mapalagay, kaya't tiniyak niya sa tindera kung 2 babae ba at 4 na lalaki ang magkakapatid. Tumango ang tindera. Dahil doon, lalong tumibay ang hinala ni Lolo na aswang ang mga ito. Tandang-tanda pa niya noong makasalubong niya ang magkakapatid at bigla na lang nawala ang mga ito paglingon niya. Kung mga ordinaryong tao sila, hindi nila magagawa na maglaho ng ganoong kabilis. Hindi na nag-usisa pa si Lolo Andres sa tindera dahil baka makahalata na ito. Aalamin na lang niya sa iba kung saan nakatira ang magkakapatid. Gusto niyang manmanan ang mga ito.
Malakas talaga ang kutob niya na ang mga ito ang mga aswang na nambibiktima sa isla. Sinabi ni Lolo Andres kay Marcela ang natuklasan niya tungkol sa lalaking pinagdududahan niyang aswang. Suportado ng dalaga ang balak ni Lolo, pero sinabi niya na huwag itong ipagsasabi ni Lolo Andres kahit kanino. Kung totoong aswang ang lalaking yun at ang mga kapatid, ay kailangan nilang mag-ingat. Sinang-ayunan naman yun ni Lolo Andres. Inabangan ni Lolo kung kailan ulit magpapakita sa kanya ang aswang. Naging mapagmatiyag siya sa araw at lalo na sa gabi. Napansin na nga ng nanay niya na tila lagi siyang may inaabangan sa bintana, pero sinabi na lang niya na gusto lang niyang magpahangin, at isa pa ay kailangan din nilang maging alisto dahil baka meron na namang aswang sa paligid. Hanggang isang araw ay pinuntahan siya ni Marcela. May importante itong sinabi sa kanya tungkol sa hinahanap nila. Sinabi ni Marcela na ibinenta niya ang natirang saging ng bayaw niya. Ibinenta niya ito. Sa pagdalako niya ay narating niya ang isang bahay. Inalok niya ng saging ang babaeng nagwawalis ng bakuran. Bumili naman ito sa kanya ng 6. Nakangiti raw na sinabi ni Marcela sa babae na 6 pala kayong nakatira dyan. Ang sagot ng babae ay oo. 6 silang magkakapatid, 2 babae at 4 na lalaking. Mukhang yun na nga ang hinahanap ni Lolo Andres, kaya agad silang nagplano ng pagmamanman. Bandang hapon ay nagpaalam si Lolo Andres sa kanyang tatay na maglalakad-lakad lang sila ni Marcela. Pinayagan naman siya nito, ngunit binilinan na huwag magpapaabot ng gabi. Tumango si Lolo kahit ang plano talaga niya ay hanggang gabi silang magmamanman sa sinasabi ni Marcela na bahay ng aswang. Alam niyang hindi siya papayagan ng kanyang tatay kapag nalaman ang plano niya, kaya hindi na lang niya sinabi. Bahala nang mapagalitan pag-uwi. Ilang saglit pa, narating na rin nila ang bahay ng mga aswang. Medyo malayo ito sa mga kabahayan. Mabuti na lamang at napapaligiran ng mga puno at malalagong halaman ang lugar na yun, kaya meron silang napagkublihan. Wala pang kamera noon sa isla, kaya tanging ang mga mata lang nila ang makakapagdokumento kung anong mga makikita at matutuklasan nila. Tahimik ang paligid ng bahay. Saradong-sarado rin ito na akala mo ay walang nakatira. Tanging mga huni ng ibon at pagaspas ng mga dahon ang naririnig nila. Hindi pa man nagtatagal ang kanilang paghihintay nang biglang bumukas ang pinto. Lumabas mula roon ang babae na bumili ng saging kay Marcela. Kasunod ang isa pang babae. Nag-usap ang mga ito pero hindi nila marinig dahil sa distansya nila. Pagkatapos mag-usap sandali, ay umalis na ang babae habang ang isa pang babae ay pumasok ulit sa loob ng bahay. Parehong pamilyar ang 2 babae kay Lolo Andres. Ang mga ito na talaga ang nakasalubong niya noon kasama ang 4 na mga kapatid na lalaki. Susundan sana nila ang babaeng umalis ng bahay, ngunit natigilan sila nang magkakasunod na lumabas ng bahay ang 4 na lalaki. Nagkatinginan sina Lolo Andres at Marcela sa kakatuwang kilos ng 4. Nagtitinginan ang mga ito na parang may inaamoy-amoy. Naamoy yata sila. Tapos ay naghiwa-hiwalay ng direksyon ang mga ito. Para hindi sila makita, ay parehong nahiga sa damuhan sina Lolo at Marcela. Pareho rin silang kabado. Hindi muna sila bumabangon ni Marcela mula sa pagkakahiga sa damuhan. Para silang mga gerilyang nagkukubli sa mga Hapon na ang tanging hawak na sandata
ay isang supot ng asin. May mga nakatakip pa sa kanilang mga dahon. Bumulong si Marcela at sinabing natatakot na siya. Kinapitan naman ni Lolo Andres ang kamay ng dalaga at sinabi sa mahinang boses na huwag itong matakot dahil kasama niya siya. Isa na lang ang plano nilang gawin, ang mabudburan ng asin ang isa man lang sa magkakapatid upang mapatunayan ang pagiging aswang nito. Pero hindi nila alam ngayon kung paano sila makakalapit sa mga ito nang hindi sila mapapahamak. Sinabi ni Marcela na sa ibang pagkakataon na nila gawin ang plano dahil bigla siyang nakaramdam ng takot. Sumang-ayon naman si Lolo Andres. Siya man ay parang nabahag ang buntot nang makita niya kanina ang kakatwang kilos ng 4 na lalaki. Pinakiramdaman ni Lolo ang paligid. Lumalatag na rin ang dilim. Nung sa tingin niya ay wala na sa paligid ang mga ito, unti-unti siyang bumangon, lumingalinga. Nang walang makita ay hinawakan niya ang kamay ni Marcela at inalalayan ito sa pagtayo. Habang naglalakad palayo sa bahay ay sinabihan ni Lolo si Marcela na maging alisto. Pero bago pa man sila tuluyang makalayo sa bahay ng mga aswang, nagulat silang pareho nang biglang humarang sa daraanan nila ang lalaking pinagdududahan ni Lolo Andres. Tulad ng laging tingin nito, matalim at tila gusto nang sakmalin si Lolo. Mula sa di kalayuan ay natanaw ni Lolo Andres na makakasalubong naman nila ang isa pang kapatid ng lalaki. Napaatras si Lolo. Umiba siya ng direksyon. Nagtago sa likod ng malaking puno na nadaanan para makapagpahinga saglit. Sandali rin niyang ibinaba si Marcela at tinanong kung ayos lang ito. Tumangulang ang dalaga. Nabuhayan sila ng loob nang makita ni Lolo Andres ang isang matandang lalaki na papalapit sa kanila. Natatandaan niya ang lalaki. Isa rin itong mangingisda na madalas nilang makasabay ng tatay niya sa dagat. Sinenyasan sila nito na sumunod sa kanya. Muling binuhat ni Lolo Andres si Marcela patungo sa bahay ng matanda na malapit lang pala roon. Nang makapasok ng bahay, ay isinara na agad ng matandang lalaki ang pinto. Tinanong sila nito kung anong nangyari. Napakadelikado raw ang gumala sa ganoong oras ng gabi. Kinuwento ni Lolo Andres ang nangyari. Bakas sa mukha ng matanda ang pag-aalala. Ayon dito, ang magkakapatid ay matagal nang naninirahan sa isla. Hindi lang daw sila lolo ang nagsuspetsya na aswang ang mga ito. Marami sa taga-isla. Subalit, walang sino man ang magkalakas loob na patunayan yun o paalisin ang mga ito sa lugar. Karamihan sa mga taga rito ay takot daw sa magkakapatid. Kaya nung sinibat ni Lolo Andres sa itaas ng puno ang panganay sa magkakapatid na pinangalanan na matandang Domingo, pinaniwalaan na lang ng mga nagroronda ang sinabi nito na naroon lang ito para tumulong sa mga nagroronda. Kahit ang totoo ay hindi naman talaga ito. Humahangos na nilapitan ni Lolo Andres ang tatay niya. Sinubukan pa niya itong isalba, ngunit nang pulsuhan ito ng kasama niyang matanda ay wala na talaga. Walang tigil na umiyak si Lolo. Sa klase ng pagkamatay ng tatay niya ay alam niya kung anong klaseng nilalang ang may kagagawan nun. Isang aswang. Marahil yung babaeng aswang na umalis ng bahay nila kanina o kaya ay isa sa 4 na lalaking mga kapatid nito. Galit na galit si Lolo. Habang tumatangis ay inisip agad niya ang paghihiganti. Gulong-gulo raw ang isip ni Lolo Andres noon. Sinisisi niya ang sarili. Kung hindi dahil sa palpak niyang plano ay hindi mawawala ang tatay niya. Hindi niya sana ito iniwang mag-isa. Alam niyang matapang ang tatay niya. Pero alam din niya na hindi nito kakayanin ang lakas ng isang aswang dahil matanda na ito. Sinuwerte lang ito noon sa dagat dahil ang tiyo Lauro niya ang nadali.
Habang nakaburol ang tatay ni Lolo Andres, ay hinamon niya ang mga aswang na subukang kunin ang bangkay ng ama. At hindi siya magdadalawang isip na ipalit sila sa kabaong nito. Ngunit walang paramdam ang mga aswang hanggang sa mailibing ang tatay niya. Sinubukan ni Marcela na pigilan si Lolo Andres sa binabalak nitong paghihiganti. Subalit, ginatungan naman ito ng ate Rosana niya. Anya, makikipagtulungan siya para parehas nilang makamit ang hustisya. Hindi raw sila dapat natatakot sa aswang para alam ng mga ito na mas makapangyarihan pa rin ang mga tao kaysa mga aswang. Wala ring nagawa ang asawa ni Rosana na si Edong sa gustong mangyari ng dalawa. Pero sinabi niya na silang dalawa na lang ni Lolo Andres ang lalakad. Hindi kailangang sumama ng dalawang babae para maiwas sa mas delikadong sitwasyon ang mga ito. Pinaghandaan nilang mabuti kung paano ang gagawin nilang pagsalakay sa magkakapatid na aswang. Gumawa sila ng pana na magagamit nila kahit nakadistansya sila sa mga ito. Meron pa rin silang dalang asin at itak. Silang dalawa laban sa 6 na aswang. Alam nilang dihado sila, kaya nag-usap silang mabuti na walang panghihinaan ng loob kahit na anong mangyari. Sumampa ang dalawang lalaki sa magkaibang puno. Aabangan nila ang paglabas ng mga aswang sa bahay at saka nila ito papanain. Ang pambala nila sa pana ay isang matulis na bagay na meron na rin kasamang asin. Sa oras na tumama ito sa dibdib ng aswang o saan mang bahagi ng katawan nito, ay tiyak na malalagyan din ng asin. Kapag may nakalapit sa kanilang aswang, ay gagamitan naman nila ng itak na nakasukbit sa tagiliran ng pantalon nila. Handang-handa na ang dalawa, subalit tila napakalakas ng pakiramdam ng mga aswang. Walang lumalabas sa mga ito. Nagkakatinginan at sanyasan na lang ang dalawang lalaki. Parang nagkabaliktad ang sitwasyon. Parang sila ang mga aswang na nag-aabang ng biktimang nagkulong na sa bahay. Naghintay pa sila ng konti. Alam nilang hindi magtatagal at lalabas din ang mga ito para maghanap ng mabibiktima. Kailangan lang nilang maging matyaga. Gusto na sanang magpasya ni Lolo Andres na umalis na at bumalik sa susunod na gabi dahil ilang oras na rin silang naghihintay doon nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas doon ang babaeng aswang. Malakas ang kutob niya na ito ang tumira sa tatay niya, kaya inasinta niya agad. Ngunit bago pa niya magamit ang pana, ay napatingala na ito sa kinaroroonan niya. Huminga ng malalim si Lolo Andres, nilakasan ang loob at itinuloy ang pagpana rito. Subalit ganon na lang ang pagkabigla niya nang tila may gulong ang mga paang tinakbo ng babaeng aswang ang kinaroroonan niya at mabilis itong gumapang sa puno paakyat. Kilabot na kilabot si Lolo Andres sa nasaksihan, para siyang naistatwa sa pagkabigla. Mabuti na lang at bago pa siya nito masakmal ay napana na ito ni Edong, kaya't bumagsak ito sa puno na sapo ang dibdib. Dahil sa nangyari ay nabulabog ang mga kapatid nito na nasa loob, kaya't naglabasan ang mga ito. Naglakihan ang mga mata nang makita ang kapatid nilang babae na nakahandusay sa lupa. Galit na galit ang mga itong nagsalitan ang tingin sa dalawang punong kinaroroonan ni Lolo Andres at Edong. Sinigawan ni Edong si Lolo Andres na kailangan nitong maging alisto at mabilis ang kilos kung ayaw nitong maunahan ng aswang. Matapos tingnan ang dalawang lalaki, ay nagtinginan naman ang magkakapatid at saka mabilis na inatake ang dalawa. Isinaboy ni Lolo Andres ang asin na dala, kaya napaatras ang aswang na lalaki
na nakaakyat sa punong kinaroroonan niya. Si Edong naman ay winasiwas ang itak sa aswang na nagtatangka siyang dagitin. Bagamat hindi pa nagbabago ang anyo ng mga aswang na ito, ay kitang-kita naman sa mga kakatuwang pagkilos at kakayahan ng mga ito sa pakikipaglaban sa kanila ang pagiging aswang. Dahil sa asin at itak ay hindi na makalapit ang mga ito sa dala ng dalawang lalaking nasa itaas ng puno. Nanginginig man sa takot ay hinamon pa ni Lolo Andres ang mga ito na lapitan sila. Nangaasar pa niyang tinanong kung nababahag na raw ba ang buntot ng mga ito sa takot. Sinabi pa ni Lolo Andres na ngayong alam na nila ang pagkaaswang ng mga ito ay hindi sila titigil hanggat hindi sila nagagapi. Sa galit ay nag-uungulan ang mga aswang, mga itsurang mababangis talaga ayon pa kay Lolo Andres. Sa kabila ng tapang na ipinapakita ay hindi rin sila makababa sa puno dahil takot din silang maunahan ng mga ito sa oras na bumaba sila. Pero matatalino ang mga aswang. Dalawa sa mga ito ay naglakad palayo, tila may pupuntahan. Naisip agad ni Lolo Andres sina Marcela at Rosana, baka ang mga ito naman ang puntiryahin ng mga aswang. Kaya sinabi niya kay Edong na kailangan na nilang makipagsabayan. Pababa na sila ng puno nang biglang makarinig sila ng ingay na papalapit. Napatigil din sa paglalakad ang dalawang aswang na papalayo. Kaya pala ay dumarating na ang mga nagroronda. Kumalma agad ang hitsura ng mga aswang. Ang panganay na lalaki ay binuhat ang kapatid nilang nawalan ng buhay at saka umaktong biktima. Nang dumating ang mga nagroronda, sinabi ng magkakapatid na napagkamalan silang aswang ng dalawa at pinatay ng mga ito ang kapatid nilang babae. Halos sabay namang bumaba ng puno ang dalawa at ipiniliwanag din ang totoong pangyayari. Hinamon pa ni Lolo Andres ang mga nagroronda na tingnan sa mata ang magkakapatid upang makita nila ang baligtad nilang refleksyon sa mga mata ng mga ito. Ngunit walang sino man ang kumilos. Lahat ay may takot sa magkakapatid. Ang panganay na lalaki ay pilit itinaboy ang mga nagroronda at sinabing umalis na sila bago pa man sila magsisi. Walang nagawa sina Lolo Andres at Edong sa naging aksyon ng mga nagroronda. Doon napatunayan ni Lolo Andres na tama ang sinabi ng matandang mangingisda. Takot nga ang mga taga-isla sa aswang, kaya tinanggap na lang nila na may kasama silang mga aswang na kasama nilang naninirahan sa lugar na yun, at habang buhay silang mangangamba sa kanilang kaligtasan dahil sa takot na yun. Ang matandang mangingisda na tumulong sa kanila noon sa gubat ay nagpayo sa kanila na lumipat na lang ng lugar dahil batid nitong hindi titigil ang magkakapatid na aswang hanggat hindi na ipaghihiganti ang kapatid nilang babae na napatay ni Edong. Sa pagkakataong yun ay sumang-ayon na rin si Rosana. Tulad ng gustong mangyari ng tatay niya, ay bumalik sa Maynila si Lolo at inalam ang kalagayan ng kapatid na si Lola Denang. Nasa mabuting pag-aalaga naman ito ng tiyahin nila, pero hindi na niya nagawang ipagpatuloy pa ang pag-aaral. Pinuntahan niya ang bagong tirahan ni Marcela at hindi na ito humiwalay sa dalaga. Si Marcela ang napangasawa ni Lolo Andres. Ang aming Lola Marcela na kung tawagin nila nanay ay Nana Cela. Nung magbuntis daw si Lola Marcela noon ay todo bantay si Lolo Andres. Ayaw niya kasing makaengkwentro pa ulit ang isang aswang. Ang kwentong ito ng buhay ni Lolo ay patuloy naming ibabahagi sa mga susunod pa naming henerasyon. Hindi man mapaniwalaan ng iba, basta kaming pamilya ay buo ang paniniwala na totoong pinagdaanan itong lahat ni Lolo Andres at Lola Marcela.
Sana po ay nagustuhan nyo